Okay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw sa inyo ka-coffee. So, andito pa rin tayo sa airport and in a few minutes aalis na tayo dito. So, ano itong pinagsisimbolan ng away ni Senator Risa Hontiveros at ni Vice President Sara Duterte? Ito yung libro na isang kaibigan. Actually, hindi naman komplikado eh. May isang tanong lang si Senator Risa Hontiveros dyan. Tungkol saan ba yung libro na yan? As simple as that. Yan. Ganyan lang kasimple yung tanong. Tungkol saan yung libro na yan? Ang problema dito kay Vice President Sara Duterte, yung mga DDS, sana nagigets ninyo, yan ang problema dyan. Bakit hindi mo sinagot directly yung tanong ng senador? Ganoon din naman sa iba't ibang agency na sumasalang sa budget hearing, sa House of Representatives and even sa Senate. Isa lang ang tanong nila dyan, saan mo gagamitin yung budget na yan? Kumusta yung naging paggamit ninyo historically, di ba? Para baka naman di nyo nagagamit, request kayo ng request ng budget and hindi nyo nagagamit. So normal lang yan kay Senator Risa Hontiveros as a senator na magtanong para saan itong 10 milyon. So ito na nga yung libro, nahanap na natin itong libro. Para sa lahat ng batang Pilipino, November 2023 pa yan. Teka, panis na ito ka-coffee. Last year na yan. So kung sinagot niya lang kung ano yung nilalaman ng libro, typical na ito na librong pambata. Ganyan yung itsura niya, colorful, and then may counting text, may counting description. Basa tayo ng ilang lines, no? Sa ilalim ng lunti ang mga dahon ng banahaw, nakatago ang isang hiwaga. Si Kwago ang marangyang ibon na may-ari ng isang pugad na nakapatong sa sanga ng puno ng mangga. So mga ganyan yung narrative ka-coffee. Children's book talaga siya. At sa bandang dulo kasi, makikita yung mukha ni Inday Sara Duterte na kung inyo napakinggan ka-coffee yung hearing dyan sa Senado, pinangunahan na ni Inday. Sinabi niya na kung bakit daw kine-question ito ni Senator Risa Hontiveros, politicizing daw siya, etc. Dahil nandoon yung kanyang mukha. Totoo nga naman, nandoon talaga yung mukha niya. Nandoon sa libro. Ayan o. Nandiyan yung mukha niya. So parang, ano ba, dahil siya ba yung nagsulat nitong libro na to o is it definitely favorable yan kay Inday Sara Duterte dahil syempre mas napakilala siya dito at siya na mismo nagsabi dyan na may itong mga bata na ito na makakabasa ng libro, may mga magulang na boboto. So yun yung kanyang argumento. So nakalagay dito sa libro, isang page ito ng isang bahagi ito ka-coffee ng libro, kilalanin si Inday Sara Duterte. So merong description sa baba. Si Inday Sara ay ikalabinlimang, malito dapat walang dash, nako hindi pa na-edit ata to Si Inday Sara ay ikalabinlimang pangalawang Pangulo ng Pilipinas at kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Oy, kiniklaim niyo pa, Deputy Secretary pa siya. Siguro dahil pinablish again November 2023. Siya rin ay naging alkalde ng lungsod ng Davao. Siya ay isang tunay na kaibigan. Oh, di ba? Gets niyo na. Nga pala sa nagsulat nito counting lesson tayo. Ikalabinlimang. Pag gagamit ka ng salitang ika-15, di ba? Hindi mo nilalagyan ng dash yan. Lalagyan mo lang ng dash yan. Lagyan mo ng dash, tapos yung 15 na numbers. Diyan ka gumagamit ng dash. Pag tapos word na 15, wala nang dash yan. Ayan, siguro para sa editor. Sa bagay, si Inday Sara atas nagsulat nito. So, hindi naman natin siya expect na tama yung grammar dito sa Pilipino, no? So, yan yun. Ito yun, isang kaibigan na naging komplikado na simple lang naman sana kung sinagot niya lang ng tama yan, tapos na ang problema. Ito, nakakatawa tayo dito si Harry Roque, syempre nagsalita siya dyan, ang topang daw ni Inday teka, basahin natin dyan kasi Senator Risa Hontiveros hindi rin papatalo kasi alam niya may pinaglalaban siya nag-post si Harry Roque, nakita niyo yung post niya na yan. So kinuha niya yung clip doon sa hearing na yan, tapos ang kanyang caption, panoorin, VP Sara Duterte humarap sa budget hearing na palaban. Wait, questionable yung palaban Ibig sabihin ba ng palaban magiging pilosopo ka sa taong nagtatanong sa'yo? Di ba? Tinanong ka lang naman para saan yung 10 milyon na hinihingi mo? Ipaliwanag mo kung saan gagastos. Ibig sabihin ba niyan palaban? Dahil hindi mo sinagot ng tama at nagkwento ka ng kasaysayan ng inyong nakaraan, etc. Tama ba yon? Ikaw yung nanghihingi ng budget, dumadaan dyan sa budget deliberation dyan sa Senado, tapos hindi mo sasagutin yung question, paano ka bibigyan ng budget? And sabi niya mismo, nasa sa inyo yan kung bibigyan ninyo, etc. Sila daw ay nagre-request lang. Nung sinabi ni Senator Risa Hontiveros na magpa-file siya ng resolusyon na ilipat na lang yung ibang budget na to, nagalit sila. So ang definisyon ni Harry Roque dyan, palaban. Yan daw palaban daw si Inday Sara Duterte.
dahil sa pagdinig na yan. Tama ba yung pagiging palaban? Hindi man ito usapin ng kaduwagan o katapangan Usapin ito ng pagsagot doon sa mga tanong, dahil kailangan malaman, kailangan mo maging transparent kasi pera ng gobyerno ang pinag-uusapan natin dito. Humihingi ka ng 10 milyon para pondohan itong libro na to na in a way promotion din sa iyo yan. Malinaw naman yan mapopromote siya dyan tuloy nahalungkat yung past records ni Inday Sara Duterte. Ayan, natatandaan ninyo yung issue sa confidential funds. Yung reasoning niya talaga ever since, ganito naman talaga yung reasoning ni Inday Sara Duterte. Tuwing budget hearing na lang, ganyan yung kanyang reasoning. Attention please, passengers for CX362. Sige, dito muna tayo sa yung issue niya sa confidential fund. Last year ito ka-coffee, October 4, 2023. Ganito yung style niya Ito talaga ugali niya Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, di ba? Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. So common style niya yan. So magtatanong sa'yo, dadaanin sa paligoy-ligoy. Simple lang yan tanong, sagot, tanong, sagot, tanong, sagot. Dahil humihingi ka ng pera So kapag question mo ang confidential funds, which is questionable naman talaga dahil 125 million pesos ginastos sa loob lamang ng 11 days, hindi nakapanipaniwala yan. So questionable na yan. So mga mambabatas that time, sige, nagtanong, bakit ganyan, etc. etc. So ang sagot niya, kung kumukontra ka dito sa confidential funds, kumukontra ka sa kapayapaan. Tama ba yun? Before, marami pa nagtatanggol sa kanya, totoo. May mga mambabatas pa na nagtatanggol sa kanya dahil hindi niya pa binibirada itong gobyerno ng Pilipinas. Pero ngayon wala na. Even yung Congress, yung House of Representatives ka-coffee, sinasabi nila, hindi nila palulusutin yan. Kasi usually may courtesy approval yan Ang Office of the Vice President, parang Office of the President yan Pag nag-request ng pera yan, may courtesy approval tayo na tinatawag dyan. Kumbaga hindi nabubusisiin yung budget at i-grant na lang yan. Pero ngayon, sa nangyayari ngayon, mukhang dapat hindi siya i-grant. Hindi bigyan ng courtesy approval yung nire-request ng pondo ng Office of the Vice President. Actually, hindi na nga natin pinag-uusapan dyan yung pag-request siya ng mga pondo na redundant dahil may mga existing government agencies na nag-a-apply na ipinapatupad na itong mga projects na to. Nag-i-exist na yan. Yet meron siya, nagiging duplication. Tapos politicizing daw na naman yan. Ganoon din, this is an example of politicizing the budget hearing, etc. 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 Yan laging sinasabi dyan ni Inday Sara Duterte. Si Rizal Ontiveros sa noon pa yan ang presidente nga binibirada niya. Si Digong nga binibirada niya, ikaw pa kaya? Nag-post din si Senator Rizal Ontiveros about 16 minutes ago ka-coffee. Ito, basahin natin. Bago tayo sumalang, 16 minutes ago lang yan. Ang tanong ko lang naman po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ang bibilihin at i-distribute at if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Di ba? Simpleng-simple lang yan. Hindi masagot. Questionable ito ka-coffee Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nakwento pa ng kwento na sinabi na dati walang kinalaman sa tanong ko. What is the book about? Diba? Hindi masagot yan. Nagkwento na siya ng pag-request ng Senator Rizal Ontiveros ng boto mula sa Davao, etc. 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 At nagpa-presscon pa at kung ano-ano pa yung mga sinabi nito. Hindi na natin maintindihan si Inday Sara Duterte. Actually, ang nagpapalala dito sa kanilang sitwasyon, sila mismo, yung kampo mismo nila, sumisira sa kanilang reputasyon, sumisira sa imahe nila at pagdating ng 2025 elections at mahihirapan na sila. Tiyak na mahihirapan sila makakuha ng boto dahil sa mga nangyayari. Actually, hindi na lang mga BBM loyalists ang kalaban nila Even yung mga dilaw, mga liberal, kalaban na rin nila Kasi obvious naman Halatang halata naman. Ang kagandahan naman dito sa mga hearing na yan, sa mga budget hearing, maganda dyan, naka live stream ito. Hindi mo siya pwedeng sabihin na nagkamali lang ng interpretation, nagkamali lang ng kwento, dahil pwede mo siyang balikan online. Makikita mo yung exchange of arguments nila at makikita mo talaga kung sino yung sabaw, sino yung may point, sino yung walang laman.
Diba? Yan ang nakakahiya dyan. At sa kasong ito, mukhang dihado si Inday Sara Duterte sa nangyayari dyan. Siya, sige, tingnan natin ka-coffee. Ano pa lang yan? Sa Senado pa lang yan, ka-coffee ha. Hintayin nyo, in the coming days, magkakaroon pa yan ng pagdinig dyan sa House of Representatives at magkakaalaman sila dyan kung paano ididepensa ni Inday Sara Duterte itong budget na hinihingi niya. Malaki rin kasi yan 2 billion pesos yan. Sige, tingnan natin. Antabay tayo ka-coffee kung aaten pa ba yan o baka i-delegate niya na lang yan kay Yusek Powa, no? Yung kanyang spokesperson, no? Sa mga undersecretaries niya para sagutin yung mga tanong na yan dyan sa Senado o sa House of Representatives. Wala na siya makukuhang magtatanggol sa kanya. Meron mangilan-ngilan pero yung susuportahan pa siya ni PBBM para kunyari sabihan na lang, o sige tulungan nyo na, hayaan nyo na yan, huwag nyo nang ganyan-ganyan yan, etc. Courtesy approval na lang. Wala na. Dahil sa ginawa niya sa administrasyon na ito. Diba? Burning bridges ang dating yan kasi dito kay Inday Kaya isang malaking good luck na lang ang masasabi natin sa kanila. O siya, sige, anong komento nyo, anong opinion, reaction, ilagay dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook, at kung kayo nasa YouTube, please click lang po na subscribe din dyan sa baba. At hit nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat ka-coffee. Yan, pabalik na tayo ng Pilipinas. Nasa airport tayo ka-coffee dito sa Hong Kong. Alright, maraming salamat po sa inyo. Ingat kayo ka-coffee. Bye-bye.